inyo tanghali sa ibang lugar. Amen. At tayo po ay nasa Woman Bible Study. Wini-welcome ko po lahat ng bago. At nagpapasalamat po ako na nakasama namin kayo ngayong araw na to at naniniwala po ako na sa maikling mensahe po bawat isa po sa atin makakapulot po ng aral. So, nagpapasalamat po ako at bumabati ng Happy Mother's Day sa bawat isa. Purihin po ang Diyos. Tayo po'y dumako sa atin pong panalangin. Hallelujah. Heavenly Father, we do thank you for your word, for your grace, and for mercy, and for salvation, Father God. And Heavenly Father, we also thank you for the truth that we can hear it, understand it, believe it, embrace it, and allow it to change our life today, oh God. And that truth, Father God, that is no greater truth than that Jesus has come to save the sinners like us, oh God, wash us, cleanse us, give us a new life, a new hope. And so, Father, we pray that as we consider the words of Jesus, that, Lord, we would speak out and we will speak to our heart right now, oh God. And Lord, I pray, Father God, with the Holy Spirit, Father God, to minister to us. Hallelujah. In the mighty name of Jesus, oh God. Lord, I thank you for the victory of this woman Bible study. At maraming salamat po, Ama, na nakakasama ka namin ngayon at makakasama namin yung presence mo, O God, na magmanifest sa bawat puso ng bawat isa. Touch them, O God. Touch them, O Lord. At itanim mo po sa pinakamatabang parte ng heart nila ang lahat po ng aming mapag-uusapan, Ama. At marami kaming maging bahagi, Panginoon, na pagsalu-saluhan, na ma-fellowship today, O God, sa lahat ng mga puso ng mga ina, mga kapatid ko, Panginoon at kababaihan, na even noon in your generation, Father, ginamit mo din kami. Kaya maraming salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. So tayo po'y dumako sa ating parable. Hallelujah. So, dito sa Matthew 13 po ang point ang atin pong pag-aaralan. Matthew 13:10 verse 10 hanggang 13 lang po. So sabi niya dito, and the disciple came and said to him, "Why do you speak to them in parable?" He answered and said to them, "Because it has been given to you to know the mystery of the kingdom of heaven. But to them it is not given, it is not been given. For whoever has him more will be given, and he will have abundance. But whoever does not have, even what he was will not be taken away from him. Therefore, I speak to them in parable they seeing they do not see, and hearing they do not hear, nor do they understand." Amen. So purihin ng Diyos. Sabi po sa Tagalog, verse 10, lumapit ang alagad at tinanong si Jesus, "Bakit po kayo gumagamit ng talinghaga sa kanila?" Sumagot siya, "Ipinagkaloob sa inyo ang karapatan na maunawaan ng hiwaga tungkol sa kaharian ng langit. Ngunit hindi ito pinagkaloob sa kanila, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at lalong magkakaroon. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunti na nasa kaniya ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga, sapagkat tumitingin sila ngunit hindi sila nakakakita, at nakikinig sila ngunit hindi naman nakakarinig, at nakakaunawa man." Purihin po ang Diyos. Ayan, so dito po makikita natin on how God na po sinimulan sa pamamagitan ng parable. Na po, Jesus start in parable ng soil, katulad po ng pinag-aralan natin ng mga nakaraan, no po, sa mga kapatid natin na nagsimula po sa topic natin dito po sa Matthew 13. Amen. So makikita natin on how Jesus start to para tungkol po sa soil, na parable of soil. And Jesus reveal yung condition po ng human heart. Tungkol po dun sa mga soil na pinag-usapan natin from verse 1
hanggang 9 po, ano? And yung mga sagot po nun, inilagay din natin doon from 18 to 23, nakita po natin, no, sa buhay po ni Ate Rosemary Isip at ni Pastora Ami. Amen? So dito po makikita natin at napag-aralan natin yung mga condition ng mga puso. At dito naman, nagtatanong sila, bakit kayo gumagamit ng talinghaga sa kanila? What is parable nga po ba? Parable, it is a short story. Na po, it is a short story about something familiar in order to explain something unfamiliar. Amen? Ito rin po yung mga earthly story that to reveal a heavenly truth. Amen? Kaya, ito po yung istorya na ginagamit po. No? Ito yung ginagamit ng Panginoon. Kung bakit po niya ginagamit ang parable, andito rin po yung mga kasagutan na pag-aaralan po natin. Kaya, ito po yung mga spiritual truth. Pag sinabing parable, makamundo po siyang kwento, pero magbubukas po ng spiritual truth. Nag-i-illustrate siya, simply illustration of spiritual truth. Yun po ang ibig sabihin ng parable. And it is the way Jesus used parable prompted to the disciple po nung nag-ask sila. Amen? At hindi po madali. Para sa kanila, even sila ay po disciple ni Jesus Christ that time, hindi po madali para sa kanila na unawain din po yung istorya. Kaya nagtatanong sila sa kanilang rabbi, which is Jesus Christ. Amen? So, sabi niya dito, because it has been given to you. Nihimay ko lang po yung mga verses. To know the mystery of the kingdom of heaven, but to them it is not been given. So dito po, ina-explain po ni Jesus na yung parable po na ginagamit niya, na po, ay, ito po ay ire-reject ng mga puso na po na nagpapatigas. Yung mga condition ng mga puso ng tao na nagpapatigas, even they know the truth. Kasi sinasabi niya po to, andun yung mga pariseyo, nasa harapan nila yung mga pariseyo. Ano po, katulad ng, kung halimbawa nakakita na kayo, di ba, nung wax. Halimbawa, yung wax po, di ba, yun parang clay siya. Parang clay po siya. Pag nilagay mo siya under the sun, nagso-soften siya, nagme-melt siya. Amen? Ganun din po, yung the very same sa gospel na to, ng message po ng Panginoon, na kapag ikaw ay natouch ng Word of God at ikaw ay tunay na pinili, tinawag ng Panginoon. Kasi sabi nga ng Diyos, from the beginning, tinawag ka na, from the womb of your mom, di ba? Sa mga tao po na pinili at tinawag ng Panginoon, mauunawaan mo to. Meron tayong pangunawa, even kayo ngayon, naiintindihan niyo po yung sinasabi ko na when you hear the Word of God, there is truth in your heart na, I want to know this more. I want to know you, Jesus, more than yesterday. I want to know you better. I want to be rooted in your Word. There is a spirit inside you, yung inner man mo, merong ganitong klaseng feeling na nararamdaman mo even right now. Why? Because the same God before is the same God today, yesterday, and forever. Jesus is the same God na nagsasabi ng parable noon at nagpapaunawa ng parable sa atin ngayon. He is the same God na nag-share ng gospel noon at yung spirit na nagpapaunawa sa atin ngayon. Kaya kapag narinig natin, di ba, yung gospel ni Jesus, naha-humble tayo sa katotohanan. Yung puso natin, nagiging honest tayo, and it lead us to repentance. Amen? And even our heart is hardened po, nagiging malambot ito. Kung kahit na noon, napakatigas ng puso natin, di ba, nakita nyo yung mga ugali natin, character natin, moral character natin, that is the reason, di ba, ng parable ni God. It is the spiritual truth na yung mga pusong matitigas mapapalambot. Amen? At yung mga tao na hindi tinawag, lalo pang magpapatigas ng kanilang mga puso. At para sa atin, na mga katulad na tinawag, we come to Jesus. We draw ourselves closer to Jesus. Especially kapag naririnig natin yung mga gospel na to. At para sa iba na mga pinapatigas ng puso, pakiramdam nila hindi ito totoo. Amen? At yun po yung nakakalungkot kasi nililid sila nito sa disobedient. At tayo naman sa mga tao na tinawag, at pinapalambot ng Panginoon yung puso natin, it lead us to our obedience. At natututunan natin na palambutin yung puso natin sa harap ng Panginoon, isuko natin, i-humble natin yung sarili natin. Amen? At sabihin natin sa Kanya na, Lord, teach me.
'Di ba? Bigyan mo ako ng teachable heart, bigyan mo ako ng humility, yung obedient heart para magkaroon ako ng teachable heart. Amen? Itong parable po ang nagre-reveal ng katotohanan at kaya tayo nagde-desire ng ano po, ng katotohanan. Pag sinabing kino-conceal ni Amen? Kasi may mga nililihim po, no? May mga nilihim ang Panginoon sa mga tao na hindi po pinili o hindi nakakaunawa. At sa mga iba naman, habang nag-i-speak po si Jesus ng parables, ano po, yung iba, ang kapakiramdam ni Jesus that time, na-excite siya sa curiosity ng mga tao. Amen? Na-excite siya sa curiosity ng mga tao na inaalam ang katotohanan because they cared about it. Diba? They cared about the truth. At gusto nilang malaman. At sometimes, di ba, more of us, kaya tayo nagsasama-sama dito because we want to know the truth. And that is good. You know why? We should know the truth so hindi tayo kailangan matangay ng kasinungalingan. And this world, itong mundo na to, more of this world, ano po, we know the lies. Lies ng kaaway, lies ng mundong ito, di ba? Sinasabi ng mundong ito, maniwala ka sa sarili mo. Amen? Ang sinasabi ng Bible, believe in me, sabi niya kay Jesus. Di ba? Sabi ng mundong ito, maging confident ka. Pero tayo, ang confident natin na kay Jesus Christ. His righteousness. Amen? Kaya kung mapapansin ninyo at aalamin natin ang katotohanan, it's all opposite in this world. Amen? Believe in yourself. Sabi nga ni Lord, do not. Diba? Do not lean on your own understanding. Kasi maliligaw ka ng own understanding mo. Kaya tayo nagpapalit sa truth ng Panginoon. Amen? At yun po ang gustong malaman. Gusto ng Spirit, no? By the Spirit of God, tinuturuan niya tayo na magkaroon tayo ng quiet spirit and gentle spirit to know the beauty, diba? Ng gospel. To humble ourselves and to draw ourselves closer to the Lord. Because the more we know God, the more we humble ourselves. The more na natatouch tayo ng gospel ng Panginoon, ano po, the more tayo pong lumalapit at nababago. Na po, pinoproseso niya yung puso natin, sinasoften niya yung puso natin, nagkakaroon tayo ng more responsibility, amen, individually, to reveal the truth. At magkaroon tayo ng desire to the truth. Kasi that is parable. It is the spiritual truth na ini-illustrate po ng Panginoon sa atin. Kaya yung curiosity po ng mga tao na gustong malaman ng katotohanan, yun po andun yung more care, ano po, ni Lord. At yung mga tao na they wanted to know the truth, we embrace the truth. Di ba tayo, we want to know the truth, we embrace the truth. Di ba, niyayakap natin katotohanan. At kahit maging dulot pa yun ng kamatayan natin, we embrace the truth. But Jesus was also hiding the truth from the rebellious. Di ba? Hinahide niya din yung katotohanan sa mga taong rebellious. At ito yung nagpo-provide sa atin, di ba, ng insight para makita why God used parable. Amen? Kaya napakahalaga po ng ganitong pag-aaral na ginagawa po natin because nakikita natin yung heart ni Lord kung bakit. Pinapaunawa din niya sa atin kung bakit niya to ginawa. Kasi kapatid, maniwala kayo hindi lahat pinili. Na maaaring lahat po tayo tinatawag na maligtas. Pero mismong Bible po ang nagsasabi, hindi lahat tupa. Nakakalungkot man pong isipin, nakakalungkot man na imaginein po but that's the truth. Believe it or not, it is the truth. That hindi lahat tupa, yung iba po kambing. Kaya nga sabi ni Lord sa kanyang salita, aanin ko yung maraming tao kung hindi naman lahat tupa. 'Di ba? Kasi we are chosen. No po, kaya napakalaga po na magkaroon tayo ng gratitude sa Panginoon because we hear the truth. And itong parable na to, ang magtuturo sa atin, ano po,
Para ma-lead po tayo na, ito pala yung gusto ng Panginoon. Ito pala yung agenda ni Lord. Kaya, whatever reason po ng Panginoon, na po, kaya nga sabi ni Lord doon sa Matthew 11, kung babalikan po natin yung Matthew 11:25-26 na pinag-aralan po natin, na napagdaanan natin, babasahin ko po sa inyo. Sabi niya doon, natutuwa siya kasi nilihim ng Ama. 'Di ba? Sabi niya po doon sa Tagalog, nang panahong iyon sinabi ni Jesus, Matthew 11 po, 25-26, Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at ipinahayag mo naman sa may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat ganoon ang nais mo. Amen? It is the will of God, na a Father God po, na ginagawa po ni Jesus Christ, na hindi ang lahat ay makaalam. Amen? Lalo na po yung mga rebellion na heart. Hinide po talaga ang katotohanan. Amen? Pero sa atin ang mga tinawag at pinili ng Panginoon, wala pong tinago ang Panginoon sa atin. Ni hindi na nga niya tayo tinuring na kaaway. Ngunit anak, tinuring na kaibigan at anak, tinawag na anak. Amen? Kaya napakabuti po ng Panginoon, ano po, na tayo po ay nililid sa ganitong mga klase po ng fellowship. Amen? Kaya magkaroon po tayo ng puso na nagpapasalamat sa Panginoon na, Lord, salamat kasi dinala mo kami sa mga ganitong klaseng group, 'di ba? Ganitong klase ng gawain, even po sa mga ministry saan pinapupulutan niyo po ng katotohanan. No po, patuloy lang po tayo magpalalim. Kasi the more na nagpapalalim tayo sa katotohanan at the more na dinidesire natin ng katotohanan, hindi po tayo matangay ng kasinungalingan. At yun po yung desire ng Panginoon sa atin. Na hindi tayo maitangay na parang mga bata. Na kung ano lang yung sinasabi ng mga nagtuturo, you have to dig. No po, kailangan nating mag-dig pa ng more deeper. Kailangan nating magkaroon ng rooted. 'Di ba? At ang laging maging standard po natin yung word of God. Because the word is God. Amen? Ito po yung maging pounded tayo ng word. Hindi lang opinion ng ibang tao. Iba po yung encouragement ng word ng ibang tao at iba po ang opinion ng ibang tao. That's their opinion. 'Di ba? But that's not the truth. Hindi lahat ng katotohanan makikita mo sa opinion ng tao. Amen? Kaya napakahalaga po that we are rooted in the truth, the word of God na napapakinggan natin, that the information po na napapakinggan natin is through the word of God. Kaya nga sabi po ng Matthew 4:4, hindi tayo nabubuhay sa tinapay lang, kundi sa bawat salita po na lumalabas at namumutawi sa bibig ng Panginoon. Amen? Kaya napakahalaga po na ng pinag-aaralan natin. Because of this, 'di ba? Natatanggal yung mga maskara natin. Amen? Natatanggal yung mga dati nating pagpipretend. Amen? Because we know the truth. And that is the importance why we are digging. That is the importance why we should be rooted in the word. Kasi kung hindi ka rooted sa word, kapag nagdumating na ang alon, amen, kapag wala kang kaunawaan, wisdom is not enough. Kapag meron ka lang wisdom and you don't have understanding, it is poison. Kapag may knowledge ka lang, it is poison. You should understand. Kaya nga sabi niya dito, kailangan ng kaunawaan. Amen? 'Di ba? Hindi kailangan ng kaunawaan kasi hindi mo lang pinadadaanan ng mata mo yung word of God. You have to become open. 'Di ba? Yung idea na maging open ka and sensitive to the spiritual truth. Kasi it is more will be given. Sabi nga niya, the more na kapag napagkatiwalaan ka sa maliit, it will be more given to you. Amen? That is the word through the parable. Amen? Yet, to those who are not open, who do not have, sabi niya dito, those are the one will end up in an even worse condition po. Worse condition ang magiging buhay ng mga tao.
'Di ba na sometimes 'di ba katulad ng mga patotoo niya kanina, sinasabi niya yung katotohanan, but some people they harden their heart. Pero sabi nga ano po, ang Diyos ang magpapalambot ng puso nila. Patuloy lang natin silang ipanalangin. 'Di ba? Even Paraon po pinatigas ng puso ng Lord yung puso niya. So may kapangyarihan ng Diyos, may control siya sa mga puso ng tao. Kaya niya pa ring palambutin yung mga puso ng mahal natin sa buhay. Life is always a process, mga kapatid. It is a process of gaining more or losing more. Kaya maging matalino po tayo. Anong gusto mo? Mag-gain ka ng more? 'Di ba? Or mawalan ka ng more? Just because you don't understand. Kasi kapatid, hindi lang po wisdom, hindi lang knowledge ang dapat pinag-uusapan din natin dito. 'Di ba? Kasi dapat excuse me po, dapat yung understanding natin na nauunawaan natin katotohanan because God said also, my people perish because may kakulangan, lack of understanding, lack of knowledge. Amen? Kaya nga kung isa lang, kung wisdom lang ang meron ka, even si King Solomon po, may pinaka greatest gift ng wisdom pero napariwara ang buhay. It is not enough, kapatid. Wisdom is poison kapag hindi mo nilagyan ng knowledge and understanding. It is like God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. You need wisdom, knowledge, and understanding to know, to gain more, to know more, to desire the truth. Para hindi ka matangay sa proseso ng mundong ito. Amen? Dahil lahat tayo, believe it or not, ikaw at ako, tayong lahat, we have weakness. We also have strength. But yung mga weakness na yon, pwede nating mapagtagumpayan. And the strength natin, pwede nating mapalakas pa. Amen? At increase more. Kaya nga, yan kayo more. Hindi na po yun pinagkakait. Sabi niya nga, kung kulang ka ng pangunawa, ask. Ask. Di ba po? Kaya nga, sabi niya dito, therefore I speak to them in parable because seeing they do not see and hearing they do not hear, they do, nor do they understand. Kaya dito po sa parable ni Jesus, na po, hindi lang to ini-illustrate to making difficult things sa mga tao po, to make it clear sa mga tao. God also represented the message so that they will become spiritually sensitive. Amen? Pero talagang sadyang may mga tao that they could understand and they couldn't understand. At ganun din tayo. Even lahat tayo dito, minsan, they hard to understand. And some people, even kahit po sa congregation ng mga mananampalataya, some people, iba pa rin ang interpretation sa Word of God. Because some people, they interpret the Word of God kung paano sila nabubuhay. Ina-align nila sa buhay nila, 'di ba? Hindi sa Word of God, ng understanding ng Word. Because there's two way na maiintindihan natin ang Word of God. Kaya nga there's parable to know spiritual truth. Illustrate the spiritual truth. Believe it or not, kapatid, we are walking by the Spirit. We should walk in the Spirit, in the understanding of the Spirit, because even ang mga kaaway natin, it is a Spirit. Not the people, not the flesh. Sabi ng Panginoon sa Ephesians, hindi natin kaaway yung mga tao sa paligid natin. There is the Spirit in them. Kaya nga kung hindi natin maiintindihan ang Spirit, diba? That spiritual realm is work in this world. Diba po? Matatangay tayo sa deception. Matatangay tayo sa lies. Matatangay tayo sa rebellion. At pwedeng mapatigas ang puso natin. Just because we have lack of understanding. And lack of understanding can lead you to astray. Amen?
Kaya napakahalaga po ng story po na to, na ito po yung additional na knowledge para sa atin, wisdom and understanding po. Na makikita din natin yung mga people na nandito sa loob ng kwento na to, na nagko-condemn kay Lord, nagre-reject sa Kanya. At darating ang panahon, kapatid, sa 100% na tao, there's people, 50%, 30%, 90% magre-reject sa'yo. Even sa buhay na to. Not everyone want to listen to you. Not everyone want to obey you. Not everyone gusto ka makasama. Amen? But as the parables show us sa kwento na to, God's mercy dun sa mga tao na nag-harden ng heart, napapakita din sa parable na to yung katangian ng ating Panginoon. Na itong parable na to, no, itong context na to, nagpapaunawa din sa atin na even Jesus Christ itself, sa mga Jewish leader na nandoon sa building na yon o sa lugar na yon, amen, na nagre-reject sa Kanya at sa mga ginagawa niya that time ng miracle, signs, and wonder. Amen? Ito po ay isang malaking bahagi ng katangian ng Panginoon na nagpapakita sa bawat isa sa atin that mercy given to the undeserving. Na katulad mo at katulad ko rin. We are all undeserving. Wala kahit isa sa atin dito ang deserving. But this story, the parable of God, na mula noon, nag-show si God ng mercy to the undeserving people. At hanggang ngayon, He is the same God na nag-show ng undeserving mercy and grace sa'yo at sa akin. Because He is faithful. And He cannot deny Himself. He is a faithful God. Even you are unfaithful. He is a perfect God. Even you are unperfect. Kasi alam mo kapatid, hindi mo kailangan maging perfect para tawagin ka ng Diyos. He know from the beginning that you are unperfect. So wag na natin dinadahilan lagi that because I'm unperfect. Hindi naman ako perfecto. No, it's not the word. Hindi yun yung gustong marinig sa atin ng Panginoon. Ang gustong marinig sa atin ng Panginoon that we will humble ourselves in front of Him. At sa mga tao. Kasi bakit siya lagi? Pag natutunan nating magpakumbaba, pag natutunan nating magpakatotoo sa Diyos, napakasimple na lang magpakatotoo sa harap ng mga tao. Napakasimple na lang magpatawad sa mga tao. Kaya nga laging si God first. Para lahat ng bagay na gagawin natin, i-desire natin, magiging isa yung mind natin sa Panginoon, magiging isa yung heart natin sa Panginoon. Ang goal natin dito, hindi lang tayo maging copy. Amen? Maging copycat kay Lord. Gusto niya tayong maging, parang duplicate niya. Amen? Maging duplicate tayo ng Panginoon. Na magkaroon tayo ng conforming na katulad ng Diyos. Amen? Hindi lang basta clone o gaya-gaya. Yung totoong lumalabas siya inside and out. Na naiintindihan natin yung salita ng Panginoon na siyang nagbabago sa atin, kaya nagiging natural na lang yung pagbabago. Hindi siya katulad ng meditation ng ibang tao, na mga Chinese, di ba, na umuupo sila, they trying to get the meditation from the nature. Di ba, hindi tayo ganon. Di ba? God changed our heart inside. Our mind. Binibigyan niya tayo ng understanding. By the Spirit of God, tinutulungan niya tayo, yung inner man natin, tinutulungan niya to change, to transform. Para mas higit nating maunawaan, para pag dumating ang panahon, amen? Some people will accuse you, will condemn you, maniwala kayo. Pero pag alam mo ang katotohanan ng spiritual truth na tinuturo ng parable na to, you will never fail. Hindi ka manghihina kasi you know the truth first. Hindi mo inalam yung katotohanan. Inalam mo yung truth para mapaglabanan mo kasinungalingan.
Inalam mo yung truth para yung ugat mo maitanim, maihawak sa pundasyon kung saan mo tinayo. Kaya kapatid, saan mo tinatayo yung iyong pananampalataya? Siguraduhin mo na matatag. Siguraduhin mo na matibay. Kaya nga, our God is our corner. 'Di ba? Yung rock, ano natin, siya yung foundation natin, siya yung rock natin. 'Di ba? Hindi siya tinawag na stone. Kasi ang stone yung mga demonyo. Kaya nga sa Psalm 91, sabi niya, 'di ba, you will never be hurt in the stone. Yung feet mo hindi masasaktan sa mga stone. Because stone, yung maliliit na stone is nagre-represent ng evil attack, demonic attack. We are the rock. We are the child of rock, mga kapatid. We are the rock, hindi tayo stone. Kaya siguraduhin mo nakatayo ka sa pundasyon ng rock na yan. Amen? Para managumpay tayo sa mundong ito, hindi lang sa simula. It's not how you start, mga kapatid. It's how you end it. At nawa, dalangin ko sa bawat isa sa atin na huwag tayong magkaroon ng bulok na ugat. Na title lang ang pagiging Kristiyano mo. Na title lang ang pagiging born again mo. Be born again in the Spirit, mga kapatid. Hindi lang sa bibig. Hindi lang sa nguso, kundi sa puso. Purihin po ang Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, I thank you. I thank you for you are our rock. I thank you for this word, Father God, na magmanifest sa bawat buhay ng bawat isa sa amin, na makita namin ang kahalagahan mo, ang totoo mo, Panginoon, at ang kapangyarihan mo na tutulong sa amin sa panahon na mahina kami, your power is perfect. Sa panahon, Panginoon, Lord, na kailangan namin ng lakas, nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, salamat na hindi mo kami pinababayaan, na even we fail, Father God, nandyan ka pa rin na mag-aabot ng kamay mo, Panginoon, at tutulungan kami. Salamat na ikaw ang namin sa langit. Salamat sa pagpapaunawa mo sa amin sa parable, Panginoon, at aaralan namin. Salamat sa wisdom, knowledge, and understanding na nilalagay mo sa isip at puso namin. And Lord, I pray sa lahat ng mga kapatid ko dito sa loob ng gawain. Patuloy mo silang patatagin sa kanilang pananampalataya mula sa buhay ni Ate Annalyn, ni Ate Billie Jean, ni Ate Annalisa, ni Nanay Andrea, ni Ate Floriven, ni Nanay Imelda, ni Ate Jackie, ni Ate Jenny, ni Ate Joanna, ni Ate Kelly, ni Ate Lisel, ni Ate MJ, ni Ate Neil, ni Ate Nika, ni Ate Rosemary Isip, ni Ate Shirley, ni Ate Therese. Lord, I pray, Father God, na patuloy mag-manifest yung truth of word mo sa kanila. And Lord, maging rooted ang bawat isa sa amin through the truth of your word, O God. Na sa illustration, Panginoon, ng spiritual truth about your parable, na pag-aaralan pa namin in the future, Father God, I pray na patuloy mo ipagkaloob yung grace and mercy mo sa bawat isa sa amin. Na huwag kaming matangay noon ng sitwasyon, kalagayan at katayuan namin sa buhay dito sa mundong ito, sa realidad ng buhay namin. Kundi tulungan mo kami, Panginoon, na ma-overcome namin dahil ikaw ang Diyos na nagumpay, at kami ang mga anak mo naman na nagumpay. Lord, salamat sa proseso ng pain, Father God, na nagpapalakas sa amin. Salamat sa hiwaga ng kapangyarihan ng salita mo na nag-heal sa mga broken heart namin, Father God, at mga puso namin na nagpapatigas. Purihin at dakilain ka sa pinakamataas na pagpuri at pagsamba. Maraming salamat, Ama. Salamat, Holy Spirit. Salamat, Father God. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen and amen. Glory to God po, and God bless po sa bawat isa. Sa Diyos Amen. po ang Amen. Amen. Praise God po sa buhay mo po, Sis Beb, sa napakagandang mensahe. Maikli lang, sabi mo, pero talagang